B1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 1 Halimaw sa Wawa Kabanata 18 Hulihin ang Halimaw. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon pagdating sa kabilang pampang. Pinamunuan ni Mang Mike ang lahat. Pawang ang dala nila'y mga malalakas na flashlight upang siyasatin ang loob ng naglalakihang mga ugat ng higanteng puno ng balete. Kakaibang amoy agad ang sumalubong sa kanila pagsuong ng kanilang mukha sa mga naglalakihang awang ng mga ugat. "Mayroon nga rito," sabi agad ng isa sa dalawang lalaking taga Manila Zoo. "Amoy na amoy, hindi lang isa to," dugtong pa ng kanyang kasama. "Ano hong mayroon?" Sabik na tanong agad ni Gino na pinalaki pa ng husto ang mga mata sa paghahanap sa dilim. "Lumayo muna tayo, mahirap na. Iba ang pakiramdam ko, baka gutom ang mga ito," sabi muli ng unang lalaki. Nilingon ni Mang Mike ang mga bata upang sabihang lumayo. Nang makita niyang inalalayan na ni Gino sina Joe, Kiko at Boging sa paglabas. Nangiti ang lalaki dahil naisip niyang kaya na ngang pangalagaan ng mga kabataan ang kanilang sarili. Na utak ang ginagamit ng mga ito, hindi lamang silakbo ng emosyon sa pagtansya ng sitwasyon. "Ilan sa palagay niyo ang mga narito?" tanong ni Mike sa dalawang lalaki. "At bakit hindi nakikita?" dugtong pa nito. "Malakas ho ang mga pang-amoy niyan at pakiramdam. Kung gutom ho iyan ay bigla na lang susugod dito. Hindi ho tayo ligtas dito." "Siya nga ho, Mr. Rodrigo. Mabagsik ho ang singaw ng mga yan kapag gutom," pagkit ng isa pa. "Kung gayon, sakto pala ang dating natin. Tayo na, umpisa na nating umangan ang lugar na ito," excited na sabi ni Mang Mike. Mabilis na kumilos ang mga caretaker ng Manila Zoo. Hinatag kaagad nila ang mga pahabang hawlang bakal at isa-isang pinalooban ng manok na sadyang nilaslasan ng leeg upang maamoy ng buwaya ang sariwang dugo. Pagkatapos ay lumayo silang lahat mula sa paanan ng higanteng balete. Sinamantala naman na Gino na isa-isang itayo ang mga tent at pagkatapos ay pumaligid silang lahat sa ginawang siga na nagsilbiring lutuan at initan ng kape. 3:00 na ng hapon. 5 oras na buhat ng ihatag nila ang mga bitag sa mga ugat ng balete ay wala pa ring nangyayari. Sa tingin ni Gino ay hindi na pumapalag ang mga manok sa loob ng mga umang. "Wala na, patay na ang mga pain natin," mahinang sabi niya sa barkada. "Paano yan, kuya? Hindi na natin mahuhuli ang mga buhaya?" tipong bigong tanong ni Joe. "Palpak yata tayo, Gino," may pangambang sabi ni Boging. Pag hindi nila kinagat yung mga pain, nandito naman si Boging, no? Di ba, Boging? Masarap ang litsyong manok?" Biro ni Kiko sa lahat. "Oo nga, no? Kanina pa nga ako nagugutom eh. Pero ayoko ng litsyong manok. Adobong tuyo, mas masarap yun." Sakay naman ni Boging na sabay himas-himas pa sa tiyan. Nang biglang bulagain sila ng sunod-sunod na pilansik sa tubig. At, "Buhaya!" tili ni Joe sa lahat. Ito lamang kasi ang walang kibo at titig na titig sa tubig at sa mga bitag. Kitang-kita nila ang biglang paglabas ng 3 malalaking buhaya. Matuling sinugod ng mga ito ang mga paing manok sa loob ng hawla. Naging maliksi naman ang 2 lalaking bantay ng umang. Mabilis nilang tinalian agad ng mahigpit ang pinto ng hawla. Ang tanging siradura ay binabatak lamang ng spring na pumipigil sa pagbubukas ng pinto. Kaya kahit ano pa ang gawing palag ng mga buhaya ay hindi na ito makakawala. Kung mahina-hina ang hawlang bakal ay bumigay na ito dahil sa tindi ng pagpalag ng mga buhaya na nasukol sa loob. "Yes! Nahuli na ang halimaw!" sigaw ni Gino nang senyasan sila ng mga caretakers na ayos na ang lahat. Sabay-sabay silang nagsilapitan sa mga nabitag na hayop. "Sus Mariosep, totoo palang buhaya ang bumipeste sa atin. Ubod pa ng laki," wika ng isang pulis. "Ang galing mo talaga, sir. Talagang bilib na ako sa'yo," bati ni Kabo kay Mang Mike. "Wag ako ang batiin mo, Kabo. Sa mga bata yan, sila ang totoong nakadiskubre niyan.
Ang tanging ginawa ko lang ay ang pagtagni-tagniin ang mga impormasyong ibinigay nila sa akin. Wika ni Mang Mike habang inaakbayan ang mga bata. Congratulations kids! Makakatulong na pala talaga kayo sa ama nyo. At kayo rin Boging at Kiko, binabati ko rin kayo. Ang akala ko'y ang mga kabataang tulad nyo ay sa mga palaruan at sa mga arcade lamang ang dapat kalagyan. Makakatulong na rin pala kayo sa bayan, lalo na sa hostisya. Wika ni Kabo at muling bumaling ito kay Mang Mike. So sir, we can consider this case closed. Well, masasabi nating almost. Pero may kulang pa. Sabi ni Mang Mike na umiiling pa. Kulang? Bakit? Ano ang kulang? Napakamot na naman sa ulo si Kabo. Kabo, natatandaan mo pa si Mang Edring, di ba? Tanong ni Gino. Oo, yung huling biktima nitong mga buhaya. Mali, wika ni Joe. Hindi naging biktima si Mang Edring ng buhaya. Dahil ayon sa medical legal ay walang palatanda ang matatagpuan sa katawan ni Mang Edring na marka ng ngipin ng kahit anong hayop. Dagdag pa ni Gino. So, may killer pa tayong hahanapin, Kabo. May killer pa? Pero, saan natin hahanapin? Sino ang suspect? Gulong-gulong tanong ni Kabo. Bumaling ito kay Mang Mike. Sir, ano ba tong mga alaga mo? Manang-mana sa'yo. Maloloko ako eh. Wika ni Kabo. Tama ang mga bata, Kabo. Pero, huwag kang mag-alala dahil hindi na tayo lalayo pa. Nandito rin ang suspect sa tabi-tabi. Pero, hindi natin yun makikita sa oras na ito. Kailan? Anong oras? Maghihintay tayong muling dumilim. Siya nga pala, marunong ka ba lumangoy? Sir, wag mo akong mabiro-biro ng ganyan. Samantala ay may napansin si Joe sa lupang tinutungtungan. Pinulot niya ang di naman kalakihang puting bagay. Kuya, tignan mo. Parang ngipin ng buhaya oh. Kinuha ni Gino sa kamay ng kapatid, si Nuri. Oo nga, pwede na to sa ating koleksyon, kuya. At mabilis na sinilid ni Joe ang ngipin ng buhaya sa kanyang bag. Save big money on your next painting project. Menards carries Purdy paintbrushes, roller covers, trays, and paint kits to help you get the job done right. Purdy brushes are handcrafted in the USA and are the #1 brand preferred by professionals. Save big on Purdy painting tools at Menards, America's #1 home improvement retailer for customer satisfaction according to J.D. Power. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards.